Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Nonoy. Taong 2002. Kuwartero, Capiz. Nang mga panahong ito, kakabalik pa lamang ni Nonoy sa bayan ng Kuwartero. Dito na ito lumaki at nagkaisip. Bagaman pinanganak sa Maynila, pinili ng mga magulang ni Nonoy na iwanan ito sa poder ng lolo para mahasa ang angking kakayanan. At nang tumagal, nagtagumpay ang lolo na ipamana ang lahat ng kaalaman sa panggagamot. Maliban dito, may mga aral ding tinuro ang matanda sa kanya tungkol sa mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Dito naranasan ni Nonoy ang makipaglaban sa mga elementong kagaya ng aswang, engkanto at mga mambabarang. Sa tulong ng mga kaalamang natutunan, nagagawa niyang magtagumpay sa bawat pakikipagtunggali. Maliban sa mga kaalaman, may isang bagay na pinamana ang lolowan sa kanya. Ito ang mutya ng pitogo. Yun na lamang ang tanging alaalang iniwan ni lolowan sa kanya. Nakuha ito ng binata noong sanggol pa lamang si Nonoy. Simula noon ni minsan hindi na ito nahiwalay sa katawan, hanggang sa siya ay lumaki. Nang mga panahong ito, nasa edad 30 pa lamang si Nonoy, ngunit napakabihasa na nito sa panggagamot. Dahil dito, hindi rin mabilang ang mga karanasan ni Nonoy pagdating sa kumbate espiritual. Isa na nga dito ay ang pakikipagtuos ng binata sa isang kapre. May mag-asawang lumapit sa kanya at ayon sa mga ito, ang kanilang anak ay nililigawan ng isang elemento. Hindi naman nagdalawang isip ang binatang tumulong. Siya pa mismo ang dumayo sa tahanan ng mag-asawa. Manong-manang, nasaan po ba yung pasyente? Maaari ko po bang makita? Wika ni Nonoy. Kagad namang tinuro ng ama ang silid ng anak. Naroon sa kanyang silid. Natatakot lumabas. Baka daw nandyan na naman yung elemento. Hindi na namin alam ang gagawin sa anak namin, Nonoy. Ilang albularyo na din ang pinuntahan namin. Pero parang lalo lang lumalala yung nararamdaman ng anak namin. Matulungan mo sana kami, iho. Wika ng ama ng pasyente. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Romy. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Sa ngayon, kailangan ko po munang tignan yung pasyente. Tugon ng binata. Matapos ang usapan ay sinamahan ni Mang Romy ang binata papasok sa loob ng silid ng dalaga. Nakita ni Nonoy na nakaupo ito sa harap ng salamin habang nagsusuklay ng buhok. Kagad namang tumayo ang dalaga nang makita ang tatay at ang kanilang panauhin. Tay, sino po siya? Tanong ng dalaga. Siya yung manggagamot na pinatawag ko. Nonoy, siya nga pala yung anak kong si Luna. Tugon ni Mang Romy. Dilapitan ni Nonoy ang dalaga at pinaupo sa higaan. Tumayo ang binata sa harap ng dalaga. Pinagmasdan ito ng mabuti. Nakaramdam naman ng pagkailang si Luna dahil sa mga titig ni Nonoy. Matagal na siyang nagdudusa. Hindi siya makalabas ng kwarto dahil natatakot siya na baka masundan ng nilalang na gumagambala sa kanya. Muling wika ni Mang Romy.
Napatango na lamang si Nonoy bilang pagtugon. Luna, may ilang katanungan lang sana ako sa iyo tungkol sa nilalang na gumagambala sa iyo. Nakakausap mo ba siya? O nakikita kahit sa panaginip? Tanong ni Nonoy. Palagi ko siyang nakikita. Sa katunayan, nandito siya ngayon sa kwarto ko. Hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya ako nakukuha. Tugon ni Luna. Pagkatapos itong sabihin ng dalaga, biglang nakaamoy ng sunog na tabako si Nonoy. Kasabay nito ay ang samyo na nagmumula sa isang taong hindi nakaligo ng isang linggo. Biglang napalingon si Nonoy kay Mang Romy upang tignan kung nagsindi ba ito ng sigarilyo. Pero nakita niyang nakalagay ang kamay ng matanda sa bulsa. Sa pagkakataong yon, napagtanto ng binata kung anong elemento ang gumagambala sa pasyente. Mukhang alam ko na kung anong gumagambala sa iyo, Luna. Diyan ka lang muna at huwag kang aalis sa kinaupuan mo, ha? Wika ni Nonoy. Naglakad ito palayo sa dalaga at naglabas ng kaha ng sigarilyo. Kumuha ang binata ng isang stick. Nagkunwaring kumakapa ng kung ano sa kanyang pantalon. Ang malas naman wala pala akong posporo. Kaibigan, baka pwede naman ako makasindi dyan sa tabako mo. Wika ni Nonoy. Laking gulat ni Mang Romy nang biglang nabalot ng makapal na usok ang buong silid. Napangiti ang binata habang nililibot ang tingin sa paligid. Samantalang si Luna naman nanginginig na sa sobrang takot. Kaibigan, huwag kang magkakamali. Hawak ko na ang buong lugar na ito. Binibigyan kita ng pagkakataon upang magpakita sa akin at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Wika ni Nonoy. Ilang sandali matapos sabihin ito ng binata, biglang humagis papunta sa dingding si Mang Romy, dahilan para mawalan ito ng malay. Kasunod nito ay nangisay ang katawan ni Luna at biglang natumba sa kama. Huwag kang magkakamali, kaibigan. Binabalaan kita. Ayokong humantong tayo sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Alam kong kilala mo ko, kaya huwag ka nang makulit pa. Pag-usapan natin to. Muling wika ni Nonoy. Biglang sumigaw si Luna. Ngunit iba na ang boses nito. Umalis ka na dito. Hinding-hindi mo makukuha sa akin ang dalagang ito. Akin lamang siya. Wika ng elementong nakasanib sa dalaga. Tumawa ng malakas si Nonoy habang naglalabas ng mga kagamitan sa kanyang dalang bag. Hinawakan ng binata ang isang itim na bato. Naglakad ito papalapit sa higaan ni Luna. Tinapat ang bato sa mukha ng dalaga. Kitang-kita ang biglang panlalaki ng mga mata nito. Sa pagkakataong yon, alam ni Nonoy na isang kapre ang nasa loob ng katawan ng dalaga. At kitang-kita ang takot ng elemento sa hawak niyang bato. Ilayo mo sa akin yan. Anong gagawin mo? Papatayin mo ko? Sige, subukan mo. Mapatay mo man ako. Sisiguraduhin kong isasama ko ang dalagang ito. Muling wika ng kapre sa katawan ng dalaga. Biglang diniin ni Nonoy ang bato sa noo ni Luna. Nangisay ang katawan nito.
habang sumisigaw ang elemento na nasa loob. Hindi pa din talaga nagbabago ang pamamaraan yung mga manggagamot. Pasensya na bata, pero hindi mo ko mapapasuko kung ganyan lang ang gagawin mo. Muling wika ng nilalang. Ngunit lingid sa kalaman nito ang totoong pakay ni Nonoy. Magantay ka lang kaibigan. Hindi pa nga ako nagsisimula eh. Kaya kung ako sa'yo, lulubayan ko na yung dalagang yan. Banta ni Nonoy habang dumudukot ng kung ano sa dibdib. Napalingon ng pasyente sa binata. Nanlaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang hawak ni Nonoy. Pitogo, saan mo nakuha ang mutyang yan? Sa palagay mo, natatakot ako dyan. Sinasabi ko sa'yo, kailanman ay hindi mo ko mapapasuko. Wika ng kapre. Gumiti ng nakakaloko si Nonoy. Itinapat sa bibig ang hawak na mutya. Ipinikit ang mga mata. At nang dumilat dito nakaramdam ng kakaibang takot ang nilalang. Pilit nitong sinusubukang palutangin ang katawan ng dalaga. Pero hindi ito makakilos. Saka pa lamang pinaliwanag ng binata ang ginawa. Hindi mo pa din ba nahalata kaibigan? Akala ko ba matatalas ang pag-iisip niyong mga kapre? Alam mo, ang unang dasal na nilapat ko sa katawan mo ay pamako. Natatama nga ako eh. Ibinapako pa lang kita gamit ang hawak kong daplakan. Nangisay ka na kagad. Akala ko ba walakas ka? Ano, itutuloy ko pa ba? Wika ni Nonoy. Habang hinahagis sa hangin ang hawak niyang mutya ng daplakan. Sa pagkakataong ito, lumabas sa katawan ng dalaga ang maitim na usok. Dumiretso ito papunta sa labas ng bintana. Nako, naloko na. Nakawala pa yung lintik oh. Sigaw ng binata. Kagad itong tumalon palabas sa pareho ding bintanang dinaanan ng usok. Kamuntikan pang mabali ang paa ng binata. Hindi nito akalaing may kataasan pala ang bintanang yon. Nang makabawi sa masamang pagbagsak, dali-dali niyang sinundan ang elemento papasok sa loob ng gubat. Huminto ito sa isang malaking puno ng bubog. Tumigil si Nonoy sa pagtakbo at nilabas ang latigong nakatago sa bag. Isinabit ng binata ang itim na bato sa hawakan at nakiramdam sa paligid. Maya-maya ay hinambalos ang binata ng isang napakalaking kamay. Mabuti na lamang at nakadapa ito at mabilis na nakailag. Walang hiya ka. Magpakita ka. Mata mo lang ang walang latay kapag nahuli kitang bakulaw ka. Wika ni Nonoy. Muling nawala ang elemento. Patuloy na nakiramdam si Nonoy. Hanggang sa masipat nito ang figura ng isang malaking nilalang. Papalapit ito sa kanya. Hindi na nagdalawang isip pa si Nonoy at dali-dali niya itong tinigalpo. Biglang huminto sa paglalakad ang nilalang. Alam ni Nonoy na limitado lamang ang panahon. Anumang oras ay maaaring makalas ang binato niyang dasal. At magiging mapanganib ito para sa kanya. Nilapitan ng binata ang elemento at nagsindi ng sulo. 5 minuto. Bibigyan kita ng ganong kahabang oras para pagsisihan ang paghambalos mo sa akin kanina at para mapagtanto ang mga pangyayari.
Wala kang laban sa akin, kapre. Kaya kung ako sa'yo, susuko na lang ako. Wika ng binata. Biglang tumawa ng malakas ang kapre na tila kinukutya si Nonoy. Naririnig mo ba ang sarili mo, tao? Tignan mo ang paligid. Alam mo bang nasa loob ka na ng teritoryo ko? Tignan mo ang mga puno. Napapaligiran ka na ng mga kasamahan ko. Tugon ng kapre. Napalingon si Nonoy habang iniilawan ang paligid. Napailing ito at nagsalita. Mukhang ikaw ang hindi nakakaunawa sa sitwasyon mo, kaibigan. Sa palagay mo, susugod ako sa teritoryo mo nang hindi nakakapaghanda. At oo, nakikita ko ang mga kauri mo. Pero sa palagay mo ba, kakampihan ka nila? Tanong ni Nonoy. Biglang nagbago ang reaksyon ng kapre. Lalo pa nang makita nitong papalapit sa kanya ang mga kasamahan na. Labag ka sa batas nating mga kapre. Sinuway mo ang isa sa pinakamahigpit nating alituntunin. Kaya hahayaan namin ang manggagamot na ito. Napatawan ka ng kaukulang kaparusahan. Wika ng isa sa mga kapre. O paano ba yan, kaibigan? Ubos na ang 5 minuto mo. Tanggapin mo ang kaparusahan sa ginawa mo. Wika ni Nonoy. Naglabas ang binata ng isang libreta at inusala ng dasal ang nakagapos na elemento. Isa-isang nag-alisan ang iba pang kapre. Lalo pa nang matapos ang binata sa pag-uusal. Unti-unting natupok ang katawan ng kapre hanggang sa tuluyan na itong naging abo. Nagpasalamat si Nonoy sa mga nilalang sa paligid at dali-daling bumalik sa tahanan ni Mang Romy. Pagkarating nito, saka pa lamang nagkamalay ang matanda. Nakahiga ito sa mahabang upuan sa sala habang pinapaypaya ng asawa. Mang Romy, maayos na po ba ang pakiramdam niyo? Hindi po ba kayo nagtamo ng malaking pinsala? Medyo malakas yung pagkakahagis niyo kanina eh. Tanong ni Nonoy. Hindi naman, Nonoy. Maayos na ako. Salamat sa mga unang nakakalat sa sahig. Hindi ako bumagsak ng ganong kalakas. Ang inaalala ko yung anak ko. Ano, Nonoy? Nagawa mo bang talunin yung nilalang na yon? Tugon ni Mang Romy. Dali-daling tumakbo ang binata papasok sa silid ni Luna upang matignan nito. Nakasunod ang mga magulang ng dalaga kay Nonoy. Nakahinga ng maluwag ang mga ito nang sabihin niya na maayos na ang kalagayan ng anak. Laking pasasalamat ng mag-asawa dahil nagawang pagalingin ni Nonoy ang kanilang anak. Inakala ng mga ito na wala ng pag-asa pang bumalik sa dati ang dalaga. Ngunit sa tulong ni Nonoy at ng mutya ng pitogo, naibalik ang buhay ng dalaga. Ilang araw ang nakalipas matapos ang naganap. Muli na namang naharap si Nonoy sa isang mapanganib na gawain. Ito ay nang minsang dumayo sila sa karatig baryo ng Balingasag upang makipesta. Ugali na sa probinsya ang makidalo sa mga handaan kahit hindi mo pa ito kakilala. Kadalasan hindi sumasama ang binata. Ngunit sa pagkakataong yon,
Napilitan itong sumama dahil sa kahilingan ni Tio Herming. Nonoy, samahan mo na ang mga pinsan mong babae na dumalo sa pesta sa Balingasag. Alam mo wala akong ibang pagkakatiwalaan sa kanila kundi ikaw. At isa pa huwag puro pasyente ang atupagin mo. Nandyan naman yung lolo Carpio mo at pamangkin mo. Ipahinga mo din yung sarili mo. Minsan magsaya ka naman. Tignan mo. 30 anyos ka na. Pero hindi mo pa pinapakilala ang kasintahan mo. Teka, meron nga ba? Wika ni Tio Herming. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Dahil sa pang-asar ng tiyuhin, pumayag na lamang itong samahan ang mga pinsan. Naku Tio, alam niyo namang wala sa isip ko yung mga ganyang bagay. Pero oo na, sasamahan ko na po sina Isabel at Mila. Anong oras po ba sila aalis? Tugon ng binata. Maya-maya ay lumabas ang dalawang dalaga. Inaantay lang pala siya ng mga itong pumayag na samahan sila. Tara na Manong Nonoy, nakahanda na kami ni Mila. Wika ni Isabel. Napakamot na lamang sa batok ang binata. Dahil kakagaling lang nito sa isang gamutan at nangangamoy langis pa. Ay, baka pwedeng maligo na muna ako at magpalit ng damit. Amoy langis pa ako Tugon ni Nonoy. Basang-basa ng pawis ang damit ng binata. May suot pa itong mga medalyon at kwintas. Karamihan ay mga tangan niyang mutya. Mas makakabuti kung hindi mo tatanggalin ang mga suot mong mutya, Nonoy. Mapanganib ang Balingasag. Napakadaming tao ang dadayo sa lugar na yon mula sa mga karatig bayan ng Maayon. Kaya ako nga pinasamahan ng dalawang mong pinsan. Dahil baka pagkadiskitahan ng mga masasamang loob ang mga yan. Kung hindi lang pumayag tong si Isabel na magninang sa binyag, hindi ako papayag Kaso masamang tanggihan ng pag-aloks na maging nenang. Wika ni Mang Herming. Pumayag naman ang binata sa suhestyon ng tiyuhin. Kaya matapos ang usapan, kaagad na din silang umalis. Medyo malayo sa poblasyon ang Balingasag. 14 na kilometro ang lalakbayin. Sakay ng habal-habal bago mo ito marating. Tanghali na makarating ang magpipinsan sa lugar. Hindi pa man sila nagtatagal. Bigla na lang nakaramdam si Nonoy ng kakaiba sa paligid. Pasimple na lamang itong nag-usal ng mga dasal pang proteksyon sa palad at dinampi sa likod ng dalawang pinsan. Huwag kayong lalayo sa akin, Isabel. May kakaibang presensya ako nararamdaman sa paligid. Wika ni Nonoy. Ngunit pinagtawanan lamang ito ng dalawang dalaga. Manong naman, kakarating lang natin. Naniniwala ka naman kay Papang? Tugon ni Isabel. Nanatili si Nonoy sa iisang lugar. Pinagmamasdan ang dalawang pinsan. Hanggang sa nakita nito ang isang lalaking nakatitig din sa mga dalaga. Noong una ay hindi niya ito pinansin dahil wala naman itong ginagawa. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas. Nilapitan nito si Isabel. Nakipag-usap ito sa dalaga. At nang aalis na ito ay biglang hinila ng lalaki ang kamay. Tumayo si Nonoy at marahang naglakad palapit sa dalawa. Samantalang si Mila naman tumayo din sa likod ni Nonoy. Walang pagdadalawang isip nitong kinompronta ang lalaki na ikinagulat naman ito. Bitawan mo yan pare. Ayaw ngang sumama sa'yo
Wika ni Nonoy. Magara ang kasuotan ng lalaki. Mahahalatang mula ito sa may kayang pamilya. Hinarap nito si Nonoy at tinulak ng marahan. Bakit ka ba nakikialam? Sino ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Ako si Tobias. Pagpapakilala ng lalaki. Napangiti naman si Nonoy sa naging asal ng lalaking nagpakilalang Tobias. Hinawakan ng binata ang kamay ni Isabel. Hinila papunta sa kanyang likuran. Wala akong pake kung sino ka. Huwag mong malapat-lapatan ng kamay ang mga pinsang ko. Dahil kahit anak ka pa ng kung sinong tarpulano, hindi kita sasantuhin. Tugon ni Nonoy. Tumawa ng malakas ang lalaki at muling nagsalita. Hindi mo nga ako kilala. Kaya pala ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Kung ako sa'yo, tawagin mo na ang pinakamagaling na manggagamot sa inyong lugar. Dahil sisiguraduhin kong hindi ka aabuti ng paglubog ng araw. Pagpipiestahan ng mga uod ang katawan mo. Banta ni Tobias. Matapos magsalita ay kagad din itong umalis. Habang nag-uusap ang magpipinsan, may isang babaeng lumapit sa kanila. Ito ang may-ari ng bahay na pinuntahan ni Nonoy. Ayos lang ba kayo, iho? Naku, hindi ka nag-iingat. Ang taong yun ay si Tobias, anak ng kilalang mambabarang sa Maayon. Kung ako sa'yo, uuwi na lamang ako dahil tototohanin niya ang sinabi niya. Takot na wika ng ginang. Ngunit nagmatigas si Nonoy. Pinili niyang manatili. Pinauna nang umuwi ang dalawang dalaga upang ipahatid ang balita kay Papang Carpio. Mauna na kayong dalawa. Dumaan kayo sa bahay at sabihan niyo si Papang Carpio sa nangyari. Huwag kayong aalis ng bahay hanggat hindi pa ako nakakabalik, ha? Wika ng binata. Dali-dali namang sumakay ng habal-habal ang dalawa. Samantalang si Nonoy naman nanatili lamang sa lugar. Nais nitong patunayan ang sinabi ng ginang. Sa kabilang banda, pagkarating ni Isabel sa bahay ni Nonoy, kagad nitong kinausap. Papang, mukhang nasa panganib ang buhay ni Nonoy. Anak ng kilalang mambabarang ang kalaban niya. Wika ni Isabel. Naku naman, anong gulo na naman ang pinasok ng batang yun? JR, pumunta ka nga dito sandali. Wika ni Papang Carpio. Dali-dali namang pumasok ang nooy 17 taong gulang pa lamang. Ngunit ang kasanayan nito ay halos kapantay na ng satyuhin niyang si Nonoy. Bakit pulo? Wika ni JR. Iwanan mo muna ang ginagawa mo. Bilisan mo. Puntahan mo yung tiyuhin mo sa balingasag. Mamamatay yung lintik na yun. Tugon ni Papang Carpio. Dali-daling umalis ang binata upang puntahan ang tiyuhin. Pagkarating sa lugar, kagad niyang nakita si Nonoy na nakaupo sa sulok. Hindi siya napansin ng tiyuhin dahil panay ang lingon nito sa paligid. Marahang nilapitan ni JR ang tiyuhin at nang malapit na siya dito, biglang napatayo si Nonoy at namilipit sa sakit. Tiyo, anong nangyari sa inyo? Tanong ng binata. JR, anong ginagawa mo dito?
Balik na tanong ng binata. Hindi sumagot si JR at sa halip, kaagad niya itong dinampian ng dasal. Bakit ka pa pumunta dito? Mapapahama ka lang eh. Wika ni Nonoy. Tignan na lang natin ang mangyayari. Ikaw kasi, sugod ka ng sugod. Tugon ni JR. Natigilan sa pagsasalita ang binata dahil may naramdaman itong presensya sa paligid. Anong problema? Tanong ni Nonoy. Nandito na siya. Masyadong malakas yung isang to. Kung ikaw lang mag-isa, talagang mamamatay ka. Tugon ni JR. Nag-angat ito ng tingin at nakita ang isang matandang lalaki na naglalakad papalapit sa kanila. Ikaw pala ang sinasabi ni Tobias. Ang lakas naman ng loob mong pumunta dito. Sa bagay, hindi. Nahinto sa pagsasalita ang matanda dahil biglang lumabas ang dugo sa ilong. Tumahimik ka. Wala akong pakisasabihin mo. Wika ni Nonoy. Sabay nag-usal ng dasalang dalawa. At dahil pareho lamang ang antas, nagawa nilang pagsabayin ang dalawang atake. Nang mga sandaling yon, wala nang tao sa paligid dahil nagsimula na ang palabas sa plaza. Malaya si Nonoy na kumilos upang labanan ang mambabarang. Ngunit minabuti nilang makipag-usap ng maayos. Hindi naman tayo kailangang humantong sa ganito. Wala naman akong ginawang mali. Ang anak niyo ang unang nambastos. Wika ni Nonoy. Kaagad nilingon ng matanda ang anak at tinanong. Totoo ba ang sinasabi ng mga ito, Tobias? Tanong ni Mang Dario. Hindi nakasagot ang binata. Napagtanto ng matanda na totoo ang sinasabi ni Nonoy. Kung ganon, walang silbi pala ang pinunta ko dito. Tobias, umuwi ka na. At doon tayo magtutuos. Sa inyong dalawa naman, pasensya na kung kamuntikan tayong magkasakitan. Hindi ko din gustong konsintihin ang anak ko. Ako na ang bahala sa kanya. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari. Sa muli, pasensya na. Muling wika ni Mang Dario. Matapos ay kagad na silang umalis. Umuwi na din ang magtiyuhin sa tahanan. At pagkarating sa lugar, katakot-takot na pangaral ang pumuno sa tenga ni Nonoy. Nagsilbing aral din sa kanya ang pangyayari. Nagpatuloy si Nonoy sa panggagamot. Ngunit sa kasamaang palad, dinapuan ito ng karamdaman at pumanaw. Ngunit bago pa man ito namatay, ipinasa niya sa pamangkin ang tangang mutya ng pitogo. Sa kasalukuyan, hawak pa din ito ni JR at patuloy na ginagamit ang taglay nitong kakayanan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Omel. Taong 1991. Probinsya ng Masbate. Nang mga panahong ito, nasa edad 18 itong si Omel. Mula sa pamilya ng mga mangingisda. Ngunit pinili ng binata na lumuwas ng syudad upang maghanap ng ibang trabaho. Hindi sapat ang kinikita ng binata para itaguyod ang 4 na kapatid.
maagang naulila sa ama. Kaya napilitan si Omel na magtrabaho para mabuhay. Dahil sa kakulangan sa edukasyon, wala itong makuhang magandang trabaho. Namasukan ito bilang kargador sa tindahan ng bigas. Tuwing hapon, pagka-uwi galing sa trabaho, umi-extra pa ito bilang tagahakot ng isda sa fishport, malapit lamang sa kanilang tahanan. Marami ang humahanga sa binata pagdating sa kasipagan. Kahit pagod na at masakit ang katawan, hindi ito naging hadlang kay Omel upang kumita ng perang pinangtutustos sa pag-aaral ng mga kapatid. Ang dahilan ng binata, ayaw niyang matulad ang mga kapatid sa kanya na walang tinapos. Dahil sa kakaibang katangian ni Omel, marami ang naging kaibigan nito. Isa na nga dito ang matandang tawagin na lang natin sa pangalang Manong Mando. Kilala ang matanda bilang mahusay na manggagamot sa lugar. Ngunit walang nakakaalam na bukod sa pagiging manggagamot, isa din pala itong matinik na antingero. Tuwing mahal na araw ay umakyat ito ng bundok upang mangalap ng mga mutya. Napakadami na nitong alagang mutya. Nakadalas ay pinalilimusan niya sa mga taong karapat-dapat. Madalas bumisita si Omel sa tahanan ng matanda upang panoorin siya kung paano manggamot. Ito din ang dahilan ng tuluyang pagbabago ng pagkatao ng binata. Isang hapon, kakagaling pa lamang ng binata sa fishing port. Dumiretso na ito sa tahanan ni Manong Mando. Pagkarating ni Omel sa tahanan ng matanda, wala ito doon. Naupo si Omel sa atangan upang antayin ang pag-uwi ng matanda. Papalubog na ang araw ng mga oras na yon. Ngunit wala pa din si Manong Mando. Mabuti na lang at napadaan ang pamangkin nitong nakatira sa kabilang tahanan. Ayon dito, may dinuluhang pasyente ang matanda sa kabilang baryo. Nagkataong kilala ni Omel ang sinabing pasyente, kaya pinili nitong puntahan. Pagkarating sa tahanan ng pasyente, saktong papalabas na si Manong Mando. Dali-dali itong sinalubong ni Omel upang kamustahin. Buti na lang naabutan ko kayo dito, Manong. Tara, sabay na po tayo umuwi. Wika ng binata. Ngunit tumanggi ang matanda dahil may iba pa itong lakad. Pasensya ka na, Omel. Mauna ka nang umuwi. May kailangan pa akong gawin . Biyernes ngayon na tumapat sa kabilugan ng buwan. Tugon ng matanda. Biglang naalala ni Omel ang madalas na sinasabi sa kanya ni Manong Mando. Tuwing tatapat ang kabilugan ng buwan sa araw ng Biyernes, pumupunta ito sa talahiban upang kalapin ang pinakamailap na mutya. Ito ay ang mutya ng libong kugon. Ilang beses na itong tinangka na matandang kunin, ngunit hindi siya pinapalad. Ni hindi ito nabigyan ng pagkakataong masilayan man lamang. Alam mo, Omel, wala akong ibang hinahangad noon kundi makuha ang mutya ng libong kugon. Kakaiba kasi ang taglay nitong kakayanan. Nagbibigay ito sa sino mang may tangan ng kakaibang lakas ng pangangatawan, pambihirang bilis ng paghilom ng sugat, at kakayanang makapanggamot ng kahit na anong uri ng karamdaman. Dahil tinahak ko ang landas ng pagiging manggagamot, kailangan ko ng mutyang kagaya ng sa libong kugon. Pagpapaliwanag ng matanda, na nagbukas naman ng kuryosidad ni Omel. Teka, Manong, paano niyo po ba malalaman kung nasa paligid ng mutyang yun? Napakasukal ng talahiban . Tapos nagsasanga-sanga pa yung mga ugat ng kugon.
Tanong ni Omel. Madaling matukoy ang kinaroroonan ng libong kugon, bata. Kapag nakakita ka ng tumutubong talahib na nakahiwalay sa karamihan. Oo, madaling matukoy ang kinaroroonan. Pero mahirap makuha. Hindi biro ang mga elementong nagbabantay sa mutyang yon. Katakot-takot na pagsubok ang dadaanan mo bago mo tuluyang makuha ang mutya ng libong kugon. Tugon ng matanda. Hindi na malaya ng dalawa. Nakarating na sila sa lugar na pupuntahan ni Manong Mando. Napakamot na lamang ng ulo ang matanda at sinabing, "Ay nako, wala pa naman akong balak magsama ng kahit sino. Pero yaman din lang na nandito ka na. Panoorin mo na lang ang gagawin ko. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Manatili ka sa pinagtataguan mo kahit anong mangyari. Huwag na huwag kang lalapit sa akin, Omel. Naiintindihan mo?" Wika ni Manong Mando. Napatango na lamang si Omel bilang pagtugon. Naglakad ang matanda papunta sa gitna ng talahiban. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yon. Kaya nakikita nito ang pagkilos ng mga talahib kung nasaan ang matanda. Nanatiling nakaupo si Omel sa likod ng isang puno. Mahigit 1 oras na ang lumipas. Hindi pa din lumalabas ang matanda. Nag-aalala na si Omel dahil na din sa sinabi nito sa kanya. Naalala ng binata ang panganib na maaaring suungin ni Manong Mando kung sakaling makuha niya ang mutya. Hindi mapakali si Omel. Kaagad itong tumayo upang sundan ng matanda sa talahiban. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad, napansin ito ang nasunog na bahagi ng lugar. Napansin ang nag-iisang buhay na kugon. Nilapitan ito ng binata. Inamoy ang paligid. Kakahupa pa lamang ng apoy at medyo mainit pa ang lupa. Sa ganoong kalaking sunog, walang makakaligtas na halaman. Ngunit ang pinagtataka ni Omel, paanong nakaligtas sa apoy ang kugon na yon? Kaunting kaalaman. Ang kugon ay isang uri ng talahib na kadalasang makikitang tumutubo sa mga gilid ng bundok. Madalas itong ginagapas upang gawing bubong ng kubo o hindi naman kaya ay pangsapin sa mga kwadra ng kabayo. At kahit buhay na buhay ito, sa oras na hagisan mo ng apoy ang kugunan, paniguradong lalamunin ng sunog ang buong lugar kung saan sila tumutubo. Balik tayo sa kwento. Alam ng binata ang katotohanan iyon. Kaya labis na lamang ang kanyang pagtataka. Bigla nitong naalala ang sinabi ni Manong Mando. Napatingin sa paligid ang binata upang hanapin ang matanda. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya ito natagpuan. Ilang beses na din siyang sumigaw upang tawagin ito ngunit walang sumasagot. Ibinaling ng binata ang tingin sa kugon. Naupo si Omel at sinubukang hukayin ang paligid gamit ang isang tulos na napulot niya sa paligid. Tuloy-tuloy lamang sa paghuhukay ang binata hanggang sa umabot ng halos 2 talampakan ang ginawa niyang butas. Sa wakas, natuntun din ito ang pinakaugat. Hinawakan ni Omel ang puno. Sinubukan nitong bunutin. Akmang iaangat na niya ang halaman nang biglang may tumadyak sa kanya mula sa likod. Sumubsob sa lupa ang binata. Ngunit hindi nito binitawan ng hawak na kugon. Nilingon ni Omel ang tumadyak sa kanya. Ngunit wala namang tao sa paligid. Itinuloy ng binata ang pagbunot sa kugon. Dahil ng mga sandaling yon, alam niya sa sarili na nahanap na niya ang sinasabing mutya ng libong kugon.
Habang inaangat ito, sunod-sunod na pag-atake ang natanggap ng binata sa mga hindi nakikitang elemento. Tiniis niya ang lahat ng yon hanggang sa tuluyan niyang mahawakan ang pinakaugat ng kugon. Napahiga sa lupa ang binata dahil sa sobrang pagod. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tuluyang nawala ang mga nilalang na umaatake sa kanya. Habang nakahiga, pinagmasdan ng binata ang hawak. Nakita niya ang pinakaugat nito na tila may buhay. Kumikilos pa ito at pilit na nagpupumiglas. "Wag na wag mong bibitawan ng kugon, Umel. Sa oras na pakawalan mo yan, hindi na ulit ito babalik sa lupa. Maglalaho ito at paniguradong hindi na natin makikita ulit." Wika ni Manong Mando. Ano pong gagawin ko, Manong? Puro sugat na nga po yung palad ko dahil sa talim ng dahon ng talahib. Tanong ni Omel. "Tiisin mo lang. Kung talagang para sa iyo ang libong kugon, kailangan mong malampasan ang pagsubok nito. Nalampasan mo na ang unang bahagi. Kailangan mong lampasan ang panghuli. At kapag umabot ka sa pagsikat ng araw, mapapasayo ang kakayanan ng mutyang yan." Tugon ng matanda. Ganon nga ang ginawa ni Omel. Tiniis niya ang lahat ng hirap. Ilang oras itong nakipagbuno sa mismong ugat ng libong kugon hanggang sa tuluyan ng sumikat ang araw. Hindi maikilos ni Umeng ang buong katawan, ngunit hindi nito binitawan ang mutya na nooy huminto na din sa pagpupumiglas. "Tignan mo nga naman, oo. Ikaw lang pala ang nakatadhanang makakuha ng mailap na mutya ng libong kugon. Halika na. Tumayo ka na at umuwi na tayo." Wika ni Manong Mando. Pagkarating sa tahanan, ginawa nito ng sisidla ng mutya. Halos kasing laki lamang ito ng daliri ni Omel, kaya nagkasya sa isang maliit na garapa. Matapos yon, binuhusan niya ito ng dinasalang langis. Isinilid sa pulang supot. "Salamat po, Manong Pero sa totoo lang, hindi ko po alam kung saan ko po gagamitin ang mutyang to Hindi naman po ako nanggagamot. Kung gusto mo, sa'yo na lang siguro to." Wika ni Omel. Napangiti naman ng matanda at sinabing, "Sa totoo lang din, iho, matagal ko nang hinahangad ng mutyang yan. Kaso napagtanto ko na hindi ito para sa akin. Kaya kahit ibigay mo pa sa akin ng mutya, hindi ko din ito mapapagana. Tanging ikaw lamang ang may kakayanang gamitin ito. Pero huwag kang mag-alala, dahil may rason kung bakit napasayo ang mutyang yan. Maaaring paghahanda ito para sa isang napakalaking tungkulin. May mas magandang tadhana ang nag-aantay sa iyo, bata." Pagpapaliwanag ni Manong Mando. Matapos ang pag-uusap na yon, pinagpahinga na si Omel na matanda. Sa kalagitnaan ng pagtulog, biglang nagising ang binata. Pagdilat nito ay nasa kalagitnaan siya ng isang malawak na kabatagan. Iniikot niya ang tingin sa paligid, ngunit hindi pamilyar sa kanya ang lugar na yon. Habang nagpapaikot-ikot sa lugar, bigla itong nakarinig ng boses ng isang babae. "Maligayang pagdating sa aking kanlungan. Masaya ako at nakita ko ng personal ang bagong tagapangalaga ng libong kugon." Wika ng tinig. Nagpakilala ito kay Omel. Ngunit minabuti ng binata na wag na lang banggitin ang pangalan nito sa ating kwento.
Sino ka? Magpakita ka! Wika ni Omel. Maya-maya ay tila kumilos ang mutyang nakasabit sa leeg. Mula sa likod ng binata, nagpakita ang isang magandang dalaga. Puti ang buhok. Natatakpan ng napakaliwanag na kasuotan ang katawan. Tila nakalutang sa ere. Pansin din ni Omel ang mga mata ng dalaga. Kulay berde na tila kakulay ng dahon ng mga puno sa paligid. Ako nga pala ang tagapangalagang gabay ng libong kugon. Masaya ako at napunta sa isang kagaya mo ang mutya. Panatag akong magagamit ito sa kabutihan. Dinala kita dito dahil gusto kong sabihin sa iyo ng personal ang mga bagay na dapat mong iwasan. Omel, ang obligasyong nakaatang sa balikat mo ay sagrado. Hindi mo nakuha ang mutya ng libong kugon dahil gusto mo, kundi pinili ka nito bilang tagapangalaga. Ngunit bilang kapalit, pangangalagaan ka din ito. Pero kailangan mo ding gampanan ang tungkuling nakaatang sa'yo. Pagpapaliwanag ng babae. Biglang nawala ang takot ng binata nang marinig ang mga sinabi ng mahiwagang nilalang. Alam ni Omel na isa itong diwata. Tungkulin? Ano po bang tungkulin yung sinasabi ninyo? Tanong ni Omel. Malalaman mo sa oras na umalis ka na sa kanlungang ito. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-aatubiling tumawag. Tugon ng babae. Matapos nitong magsalita, biglang nagliwanag ang buong paligid. At pagmulat ni Omel, nakita niya ang sariling nasa loob na ng silid. Dali-daling tumayo ang binata at pinuntahan si Manong Mando. Ngunit wala ang matanda. Napatingala si Omel sa kalangitan. Nakitang mataas na ang araw. Dali-dali itong umalis dahil mahuhuy na ito sa trabaho. Sa isip-isip ng binata, babalikan na lamang niya ang matanda sa hapon. Matapos ang trabaho, tumuloy ito sa tahanan ng matanda. Ngunit hindi pa din ito bumabalik. Wala din mapagtanungan si Omel kaya pinili na lamang nitong umuwi. Akmang papasok na sana sa bakuran ng tahanan nang may isang lalaking lumapit sa kanya. Hindi ba ikaw yung palaging kasama ni Manong Mando? Napagutusan niya kasi ako na hanapin ka eh. Nasa kabilang baryo siya ngayon. Ang totoo, kahapon pa kita hinahanap. Pero ngayon ko lang natunto ng bahay mo ah. Wika ng lalaki. Oh, ako nga. Omel ang pangalan ko. Bakit? Ano bang nangyari kay Manong Mando? Tugon ni Omel. Sa daan ko na lang ikukwento. Sa ngayon, kailangan nating makabalik sa bahay sa lalong madaling panahon. Muling wika ng lalaki. Walang pagdadalawang isip namang sumama si Omel. Habang nasa daan, sinasalaysay sa kanya ng kasama ang mga nangyari. Pwede bang malaman ko kung ano ang nangyari kay Manong Mando? Sa totoo lang, nag-aalala na ako sa kanya eh. Wika ni Omel. Meron siyang dinaluhang pasyente. Yung tiyuhin ko ang sumundo sa kanya. Pero habang papunta sila sa amin, hinarang sila ng mga lalaki. Kinuha nila si Manong Mando at hindi ko alam kung saan nila dinala yung matanda. Pagpapaliwanag ng kasama. Dahil sa narinig,
Lalong nagmadali si Omel. Pagkarating sa tahanan ng pasyente ay kinausap ng binata ang tiyuhin ni Roy. Isinalaysay nito ang mga nangyari. Nalaman ng binata na ang kumuha kay Manong Mando ay kasapi ng kulto. Hindi mapalagay ang binata sa mga narinig. Lalo itong nag-aalala sa kalagayan ng matanda. Kailangang makuha ko po si Manong Mando. Paano ko pong matutunto ng kinaroroonan nila? Tanong ni Omel. Sa isip-isip ng binata, ito ang isa sa mga bagay na dapat niyang gawin. Ngunit ang katotohanan, hindi niya alam kung paanong lalabanan ang mga dumukot sa matanda. Kilala ang kultong yon at hayagan silang nagsasagawa ng kanilang gawain sa baryong ito. Walang sino man ang nangahas na bakilaman sila dahil natatakot ang mga yon. Maging ang mga kapulisan, hindi makakilos dahil walang sapat na pruweba ang mga ito sa aktibidad ng grupo. Wika ni Manggardo. Matapos ang pag-uusap ay mabilis na umalis si Omel. Desidido itong iligtas ang matanda. Hindi na din naging iba sa kanya si Manong Mando. Itinuring niya itong ama. At halos lahat ng nalalaman ay mula sa matanda. Nagtanong-tanong ang binata sa kabisera. Itinuro ng mga tao ang isang lumang bahay na pinaghihimpilan ng nasabing kulto. Sa labas nito ay makikita ang isang watawat na nagsisilbing simbolo ng samahan. Lalong uminit ang ulo ng binata nang mabasa nito ang sinasabing adhikain ng grupo na nakapaskil sa mismong pasukan ng bakuran. Talaga namang ginagamit pa ninyo ang pangalan ng Diyos sa marumi niyong gawain? Wika ng binata sa sarili. Walang pag-aatubili itong pumasok sa bakuran. Sinalubong ito ng dalawang lalaki. Tinanong kung ano ang kailangan. Ngunit sa halip na sumagot, ibinalik nito ang tanong sa kanila. Nasaan si Manong Mando? Wika ni Omel. Nagkatinginan ang dalawa. Sinagot ng isa sa mga ito ang tanong ng binata. Bakit mo hinahanap si Manong Mando? Malaki ang pagkakasala niya sa aming samahan. Kailangan niyang maparusahan. Wika ng isa sa mga lalaki. Nang marinig ng binata ang sinabi ng isa sa mga kalalakihan, walang pagdadalawang isip niya itong sinuntok. Akmang susugurin pa siya ng kasama nito. Ngunit tinutok ng binata ang daliri dito at nagsalita. Huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Dalin mo ko kay Manong Mando. Wika ni Omel. Marahang napaatras ang lalaki at tinuro ang binata sa pinto. Nasa loob ang hinahanap mo. Tumuloy ka. Wika ng ikalawang lalaki. Alam ni Omel na patibong ang pintong yon. Hinila nito ang lalaki sa kwelyo at hinatak papasok ng pinto. Pagkabukas pa lamang ng binata, bumungad sa kanya ang napakadaming kasapi ng samahan. Karamihan sa mga ito ay lalaki. Iniikot niya ang tingin sa paligid at nakita ang isang selda kung saan napakadaming kabataan at dalagang nakakulong. Kasama ng mga ito si Manong Mando. Walang malay ang matanda at may malaking sugat sa noo. Manong Mando, gumising po kayo! Wika ng binata. Ngunit hindi ito sumasagot. Maya-maya ay tumayo ang isang lalaking nakasuot ng mahabang itim na roba.
Naglakad ito papunta sa kanya habang nagsasalita. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan upang pasukin ang tahanan ng Panginoon at makialam sa kanyang mga gawain? Magsalita ka. Wika ng lalaki. Ngunit hindi nagpatinag si Omel. Dahil likas sa kanya ang kakaibang katapangan. Lalo pa kung alam nitong nasa panig siya ng tama. Huwag niyong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kwentang gawain. Huwag kayong magkunwaring santo. Dahil makikita sa mga gawa niyo ang ugali ng isang demonyo. Tugon ni Omel. Dahil sa sinabi ng binata, nagsipagtayuan ang ilan sa mga kasapi ng kulto. Dumampot ng kani-kanilang mga sandata. Sa pagkakataong yon, bahagyang nakaramdam ng pag-aalinlangan si Omel. Ngunit naalala nito ang sinabi ng gabay ng dalangmutya. Hinawakan ito ng binata at nagbulong ng, "Ikaw na ang bahala sa akin. Huwag mo kong hayaang mapahamak sa kamay ng mga lingkod ng demonyo." Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ang binata ng kakaibang init ng katawan. Kasabay nito ay tila gumaan ng pakiramdam at nawala ang nararamdamang takot. Nang mag-angat ng ulo ang binata, nakita nitong nagsisipag-atrasan ang mga kasapi ng kulto. Isa-isa din nilang binitawan ang mga sandata. Ngunit ang pinakapinuno ng mga ito ay hindi nagpatinag sa nangyayari. "Akala mo matatakot mo ko sa simple mong palabas? Sino ka ba sa akala mo?" Wika nito sabay sugod sa binata. Sinalubong ni Omel ang mga atake nito. Laking gulat ng lahat dahil biglang nawala ang binata sa paningin. Nagulat na lamang ang mga kasapi nang biglang bumagsak ang kanilang pinuno. "Mukha yatang hindi ka ginagabayan ng iyong kinikilalang Diyos ah. Tignan mo ang sarili mo. Hindi ka nakadapa sa lupa kung talagang lingkod ka ng Panginoon na may likha ng lahat. Alam mo ba kung sino ang nakadapa sa lupa? Ang kampo ng demonyo." Wika ni Omel. Hindi maikilos ng pinuno ang katawan dahil ito sa bisa ng panggapos na taglay din ng tangang mutya ni Omel. Naglakad ito papunta sa selda at pinakawalan ang mga nakakulong. At gamit ang kakayanang makapagpagaling, kinamot ni Omel ang lahat ng mga sugatan. Matapos ang pangyayaring yon, napag-alaman ng binata na ang talagang pakay nila kay Manong Mando ay kumbinsihin itong maging kasapi nila. Ngunit dahil hindi pumayag ang matanda, ikinulong nila ito. Sa kasamaang palad ay napigilan ito ni Omel. Dahil sa testimonya ng mga bihag, naipakulong ng kapulisan ang mga kasapi ng kulto. Sa kabilang banda, itinuloy ni Omel ang pagsasanay sa panggagamot sa ilalim ng pagtuturo ni Manong Mando. Maraming natulungan si Omel. Ilan dito ang mga kilalang tao sa kanilang probinsya. Hindi pinagsisihan ng binata ang tinahak na landas dahil alam niya na ito ang kalooban ng Panginoon na may likha ng lahat. Sa kasalukuyan, patuloy pa ding nanggagamot si Omel. Bagaman hindi na ito kasing lakas ng dati, hindi nito tinalikuran ang sinumpaang tungkulin. Sa mutya ng libong kugon. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ka lamang sa kwentong ito.
Minsan kahit hindi natin gustuhin, may mga bagay na bigla na lang darating sa ating buhay na magpapabago nito. Pero sa huli, tayo pa din ang magpapasya kung gagamitin ba natin ito sa kabutihan o sa kasamaan. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.